Makakapagtanim na nga tayo mga mare dito sa ginawa nga nilang taniman na mataas para nga pagdating ng baha ay hindi nga mababaha. Nag-crave na naman nga ako mga mare sa pancake kaya naman nga gumawa ako mga mare. Ganito nga mga mare ang itsura nga ngayon dito. Parang may maliit na komunidad nga sa atin tapos may mga taniman. Ganito mga mare yung makikita nyo kapag pupunta nga kayo dito at eto nga yung magiging taniman nga natin. Nalagyan na rin pala ng lupa dahil dumating kagabi. Tapos etong siran abay nakakita nga dito ng nakasabit na saging kaya ayan namimili na nga dito ng hinog. O di ba mga mare, pinipitas na nga lang natin yung saging nga dito sa gilid-gilid. Kapag nga nadaan ka tapos nakaramdam ka ng gutom ay pwede ka na nga lang pumitas dyan mga mare. At eto pala ang ulam natin ngayon mga mare, bangus. Si Kuya Noli nga mga mare, kahapon pa talaga kami niloloko yan. Paano ba naman nga napakarami nga mga bracelet pati paa. Si Ran nga mga mare, ayan kumuha na nga dito mga mare ng binhi na itatanim niya nga. Marami nga rin yung sa inyo nagsasabi na maganda nga daw yung lugar nga natin, napakarami mga pananim. Diyan talagang napakalayo na rin to mga mare dahil noong unang nabili nga natin to madamo pa, tapos sinawan lang. Tapos napakadaya pa nga nito mga mare, mga itim na lupa. Pero dahil nga araw-araw nilalakaran, ayun mga mare, kahit papano nawala na rin naman. Naalala ko tuloy buntis ako noon kay Gael, ay lagi nga kami dito dumadaan tuwing naglalakad nga kami sa hapon. Tapos sinasabi ko sana mabili nga namin to o kaya namin ibenta nga to mga mare. Kasi malapit lang pwede namin mapagtaniman. Kung eto nga siguro ang unang nabenta, ay hindi na kami makakabili mga mare dun sa kabila nga natin dahil dito mas malapit talaga. Nung binabili nga rin namin to, wala rin talaga mga maring katanim-tanim kaya tayo na lang din talaga ang nagpaganda nga dito. Sa isang taon na rin yata mula nung mabili nga natin to mga mare, sobrang tagal na nga rin. Di na nga rin siguro mawawala sa atin yung mga pananim kasi parang ito na yung mga mare parte nga ng buhay nga natin at malaking tulong talaga kapag nga may mga tanim ka. Yung simpleng talbos ng kamote, hindi mo nabibili yung patali-tali sa talipapa o kaya naman pipites ka na lang ng kamatis. Tulad nito, meron na naman nga tayong saging dito. Marami nga sa inyo nagsasabi na payak yung pamumuhay nga dito. Sadyang tunay nga yun mga mare. Pakasarap din kasi na may ganito mga mareng buhay. Kahit gaano kagulo ang mundo, kahit papano payapa mga mare yung pamumuhay nyo kahit simple lang. Yung tipong kapag galing ka sa napakagulo mga maring labas, tapos pagpasok mo dito ay talagang magiging payapa ang isip mo. Pagod ka na bang gumamit ng sabon na puro pangako pero walang glow? Panahon na para maranasan ng glow na alagang totoo kasama ang Marie Glow. Mga mare, sobrang daming pamamalat niya. Hindi siya dry, pamamalat talaga siya, Diba? Kaya kailangan natin ng lotion. Ayun, yung pamamalat niya. Dahil ang Marie Glow ay hindi lang whitening soap, pinagsama-sama natin ang mga powerful ingredients tulad ng glutathione, ceramide, kojic acid, niacinamide at aloe vera. At ang nakakatuwa pa dito, meron siyang micropeeling effect na hindi hard sa balat. Para ito sa mga morena, maputi, oily, dry o acne prone dahil ang tunay na glow para sa lahat. Ang Marie Glow ay ganda sa alagang totoo. Masyado talagang mainit na sa balat ang panahon ngayon mga mare, kaya naman nga kailangan alas 4 o alas 3 ka nagsisimula sa trabaho nga dito. Kaya naman nga si Ran alas 4 na siya nagsimula dito mga mare mag-asikaso dahil magtatanim nga siya dito ngayon. Kung maalala nyo kasi nung unang tanim nga natin dito talagang binaha, akala kasi namin di na nga babahain pero ayun nga mga mare binaha, pero ayan natuto na nga rin tayo kaya naghanda tayo ngayon. Pero sana naman nga hindi naman nga ito mga mare bahain talaga na talagang aabot pa nga dito dahil mataas-taas na nga rin to, nasa tuhod na nga rin to. Garden soil pala yung mga mare yung ginamit natin dyan na lupa. Tapos eto kumuha nga lang siyang itim dito na ipa o itim na lupa. Sa pagkakaalam ko mga mare, dati rin tong taniman nga ng halaman noon. Kaya yung lupa dito ay talagang itim nga siya mga mare at malaking tulong nga din iyon kapag nga ito ang gagamitin nga natin sa pagtatanim. Sinabihan ko na nga rin sila mga mare na huwag masyado magtanim ng sobra-sobra. Halimbawa sobrang talong. Bawat klase ng gulay ay isang linya na nga lang mga mare para maraming ng maitanim. Makabili pala sila ng kokopit nga dito mga mare kaya ibinuhos niya na nga rin dito agad para mas maganda yung maitatanim natin dito. Sa unang linya nga mga mare, ang itatanim niya dito ay mustasa. Hindi kasi sabi namin parang mas masarap at malasa ang mustasa kaysa sa pechay. Pero sabi ko sa kanya magtanim nga rin siya nun mga mare at syempre kung kaya pa nga ng space pwede nga rin siya magtanim dito ng lettuce. Maganda rin kasi si Ran magtanim mga mare ng lettuce, talaga naman nga napakalalaki. Ito rin pala yung dahilan mga mare kaya kumuha sila ng ganito nung nakaraan, itatabon nga dito para hindi masyadong mainit.
init. Dahil dito sa Bulacan, kahit umuulan-ulan sa hapon, napakainit pa nga rin mga mare sa tanghali. Para hindi masunog ang ating mga pananim, kailangan ng ganito tapos didiligan mo. Nung makita ko nga sila dito mga mare nagtutulong-tulong, ay ang ganda rin mga mareng pagmasdan. Yung para ka nagtatanim mga mare ng marami kayo, ay tulong-tulong. Naalala ko nga dati, 4 nga lang kami, wala pa nun si Ran, tapos 4 lang kami. Tapos ngayon, ang dami na nga natin. Parang dumami yung miyembro ng ating pamilya mga mare. O siya, sabi ni mama, para hindi masayong harina na nabili ko kahapon, ay gawin ko daw ng ganito. Dahil masunurin tayong anak mga mare, kaya iyan, sumunod tayo, nilagyan ko na nga lang din ng itlog, tapos lalagyan ko na lang dito mga mare ng saging para mas masarap. Habang abala pala ako, itong si Ran, abala rin dito mga mare, kumukuha nga ng punla para nga dito sa alokbati. Hindi kasi ang kagandahan dito mga mare, dahil napakarami natin binhin nung nakaraan kung saan na lang sila tumutubo, kaya ayan, hindi na sila nahihirapan. Yung mga patolang tumubo, sitaw, kaya itatanim mo na lang talaga sa tamang lalagyan. Masarap din kasi itong alokbati, lalo na kung lalagyan mo nga siya ng sardinas. Habang abala nga si Ran, ako naman nga, abala na nga rin dito mga mare sa paggawa nga ng merienda nga namin. Naikwento nga rin sa akin ni mama, itong saging daw na to nung nabubuhay pa yung lola namin, iniihaw pa nga daw. Sayang lang din talaga dahil hindi namin naranasan magkaroon nga ng lola or maabutan na buhay yung mga lola at lola namin. Kasi sabi nga nila, iba rin talaga kapag may lolo at lola ka. Dahil hindi namin yung naranasan, kaya hindi ko rin talaga mga mare alam ang pakiramdam. Nga sa hirap ng buhay ay maaga nga sila mamang nakipagsapalaran dito sa Bulacan. At yung lola nga namin ay naiwan nga sa Bicol. O siya mga mare, etong at nagluto na nga ako dito kasi nga paggabi na nga rin. Kapag ganitong oras, masarap nga dito mga mare magluto dahil napakalakas ng hangin. Ayan, natumba pa nga itong mga maring camera natin. Narili na nga siya mga maring video diyan. Habang ako naman nga mga mare abala, si mama abala na nga rin ditong kumukukot nga dito sa gilid ko. Tapos ayan, lalagyan ko lang din pala itong mga mare ng star margarine tapos asukal. Bibigay ko pala itong mga mare kilo Kuya Mark. Sabi ko siya na nga lang magbigay, kaya sabi niya lang ay ako na nga lang daw. Tatawa pa nga ako ng mga oras na yun dahil nasa loob nga sila ng kwarto nila mga mare, kaya nagtatao po nga ako. Nakailang tao po nga rin ako bago ako marinig nga ni Kuya Mark. O siya, sino ang paborito ang ganito mga maring luto sa pancake? Yung kahit naman may nabibili na nga mga maring ready, mas masarap pa nga rin to. Tas may star margarine na may asukal. Sabi nga ni Ran, 2 na nga daw yung gawin ko mga mare dahil siya nga rin daw. Mas masarap nga to dahil may saging na nga rin siya mga mare. At eto, nilagyan ko na nga yung iba para nga maiuwi na nga sa kabila. Para nga kung gusto nila, ay ayan mga mare, pwede na silang magmerienda. Matanong ko na nga lang din mga mare, mga taga saan kayo? Lord, maraming pong salamat sa lahat ng blessing, at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yung bukas na lang ulit?